Isang mainit at kontrobersyal na usapin ngayon ang pagsasampa ng complaint ni Rita Daniela laban sa komedyanteng si Archie Alemania. Samot-saring reaksyon na tanggap ng isyong ito mula sa mga netizen kahit na sa mga taga-showbiz. Narito ang karagdagan pang detalye sa nangyayari ngayon sa reklamo na ito ni Rita laban kay Archie. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng showbiz sa kasong isinampa ni Rita Daniela kay Archie Alemania. Ayon sa detalye ng complaint na isinampa sa Office of the Prosecutor sa Bacoor City noong October 30, 2024, binastos at hinipuan daw si Rita ng co-star niya sa GMA primetime series na Widow's War. Nangyari umano ang insidente matapos ang Thanksgiving party ng Widow's War sa bahay ni Bea Alonzo sa Quezon City. Madaling araw na ng Lunes, September 9, natapos ang party. Nag-book daw ng Grab si Rita pero pinilit siyang ihatid na lang ni Archie. Habang umaandar pa lang daw ang sasakyan, ay hinawak-hawakan na raw ni Archie si Rita sa leeg at balikat. At pagdating ng sasakyan sa bahay ni Rita, pinwersa siyang halikan at hipuan ni Archie. Sinubukan daw ni Rita na tumakas, ngunit mahigpit siyang niyakap nito at patuloy pa ring hinalikan. Kaugnay nito agad namang naglabas ng statement ang Sparkle GMA Artist Center. Sinabing nakatuon sila sa paglikha ng safe and respectful environment para sa lahat. Tungkol sa insidente ni Rita at Archie, nakinig sila sa magkabilang panig at naniniwala silang dapat itong talakayin sa tamang forum. Hinihimok nila mga partido na makipag-usap para sa makatarungang resolusyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy silang nakatuon sa suporta at kapakanan ng kanilang mga artista at umaasa na ang prosesong ito ay magdudulot ng positibong kinalabasan. Gabriela Party List supports Rita, demands preventive suspension of accused actor. Sa kinakaharap na laban, hindi nag-iisa si Rita. Suportado siya ng Gabriela Women's Party at nanawagan para sa mas matibay na proteksyon laban sa pang-aabuso. Ayon kay former Representative and Gabriela Women's Party First Nominee Sara Ilago, ang tapang ni Rita sa pagsasampa ng formal na reklamo ay nagdadala ng makapangyarihang mensahe ng walang puwang ang pang-aabuso sa mundo ng trabaho, lalo na sa entertainment industry. Hinihikayat niya ang iba pang mga biktima na basagin ang kanilang katahimikan at magsalita laban sa ganitong uri ng pang-aabuso. Binigyang diin ng dating mababatas na patuloy na laganap ang pang-aabuso sa entertainment industry, kung saan maraming kaso ang hindi na iuulat dahil sa takot sa mga magiging epekto sa kanilang karera at sa pagkakaroon ng bintang sa mga biktima. Kinalampag din niya ang Sparkle GMA Artist Center para ipataw ang preventive suspension laban sa akusadong aktor na sangkot sa kasong ito upang agad na mahiwalay ang sinasabing salarin sa biktima, lalo na't sila ay nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Binigyang diin niya na nagiging talamak ang ganitong uri ng kaso sa entertainment industry, kaya't mahalagang magkaroon ng malinaw na protocol laban sa pang-aabuso. Sa huli, tiniyak ng Gabriela na patuloy nitong isusulong ang pagpapatupad ng mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan tulad ng Safe Spaces Act at isusulong ang mga panukala na lalong magpapalakas nito. Claudine Barreto expresses support for Rita. Dahil sa napakaselang usaping ito, hindi nakapagtataka kung bakit bihira lamang sa showbiz personalities ang maghayag ng kanilang mga opinyon. Ngunit hindi ito nakahadlang kay Claudine na lumabas at ipakita ang kanyang buong suporta kay Rita. Sa kanyang social media post tungkol kay Rita nitong November 2, sinabi ni Claudine na hindi siya nakikisawsaw sa isyong kinasasangkutan nito sa isa umanong Claudinian o tagahanga niya. Kalakip ng kanyang post ang screenshots ng tila video call nila ni Rita. Mahihinuhang nagkausap ang dalawa tungkol sa inihaing reklamo ni Rita laban kay Archie. Ayon kay Claudine, mali ang mga haka-hakang ginagamit lamang siya ni Rita. Handa raw siyang mamagitan sa issue ni Rita at Archie para malutas ang problema. Pero ni minsan, hindi binanggit ni Claudine sa kanyang post ang pangalan ng aktor na pinararatangan ng pang-aabuso. Hinimok ni Claudine si Archie na aminin ang kasalanan at humingi ng paumanhin. Ito ay sa kabila ng nabalitaan umano niya na dudulog din sa korte si Archie para linisin ang pangalang nabahira ng dumi dahil sa mabigat na paratang ni Rita. Nakiusap at nagmakaawa naman si Claudine na huwag sanang i-blame ang biktima sa sitwasyong ito. Ipinahayag niya ang kahalagahan na papapakita ng malasakit at suporta para kay Rita sa kanyang pinagdaraanan. Pagtatapos ni Claudine, Rita, you are strong and loved. God hears you. I am here for you.
Samantala sa isang bahagi na kanyang Instagram post para kay Rita, isinawalat ni Claudine na biktima rin umano siya ng pang-aabuso sa kanyang binitawang salita at pangako na, "I will always protect anyone who is going through this for I myself was a victim years ago." Isang netizen ang nagkomento at nagtanong tungkol sa taong gumawa sa kanya ng katulad ng naranasan ni Rita. Makahulugang sagot ni Claudine, "Someday soon, sweetheart, I'll tell my truth. Can we all just love and protect and be compassionate towards each other?" Sandro Mulak throws shade at Rita's lawyer who represents his accusers. Tila nagparinig ang sparkle artist si Sandro Mulak laban kay Attorney Maggie Abraham Garduque, ang abogado sa kaso ni Rita. Para sa mga hindi nakakaalam, si Attorney Maggie rin ang abogado ng dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz, ang mga umano'y umabuso kay Sandro. Sa kanyang Instagram story ay binahagi ni Sandro ang screenshot ng panayam ni Attorney Maggie mula sa 24 oras patungkol sa kasong acts of lasciviousness na isinampa ng kanyang kliyenteng si Rita laban kay Archie. Kasama din dito ang ulat sa naging pahayag noon ni Attorney Maggie patungkol sa reklamo ni Sandro kung saan sinabi niya na walang makakapagpapatunay sa kasong isinampa ni Sandro. Dagdag pa ng abogado ang mga aligasyon ni Sandro sa complaint affidavit ay taliwas sa sarili nitong mga documentary at objective evidence. Sa parehong post ay idinagdag pa ni Sandro ang screenshot mula sa isang entertainment news site kung saan nakasaad sa headline ng balita na disappointed ang kanyang mga accuser na sina Jojo Nones at Richard Cruz sa resolution ng DOJ kung saan ay formal lang sinampahan ng kaso ang dalawa. Kalakip nito yung paglalabas ni Sandro na kanyang saloobin hinggil sa issue. Sumang-ayon siya sa pahayag ni Attorney Maggie na mahirap para sa mga biktima na humarap at magsalita tungkol sa kanilang mga karanasan. Gayunpaman, binigyang diin ni Sandro ang ironic situation kung saan si Attorney Maggie ay nakatayo kasama ang isang biktima ng pang-aabuso at isinama ang mga naunang pahayag nito. Lahad ni Sandro, "Completely agree with you at Attorney Maggie. Mahirap talaga mag-come forward kaya victims and survivors should never be blamed or made to feel guilty for what happened to them. But wow, how ironic, attorney, that now you're standing with a victim of an assault, justice will prevail." OG Diaz on Rita's lawyer. Ang mga pahayag ni Attorney Maggie nagdulot ng mga tanong tungkol sa integridad ng mga posisyon ng abogado at ang kanilang koneksyon sa mga kasong kinasasangkutan ng kanyang mga akusado. Kaya naman maging si OG Diaz ay hindi napigilang maglabas na rin ng kanyang saloobin ukol sa issue. Sa isa sa kanyang latest Facebook post ay nagsulat siya ng serye ng mga tanong para kay Attorney Maggie. Sa kalaunan, nirepost ni OG ang Instagram story ni Sandro sa kanyang account at nagtanong na may biro sa abogado na, "How to be you po?" Ayon kay OG, kung kaibigan niya si Attorney Maggie, itatanong niya ang ilang mga katanungan, kabilang na ang, "Lukaret ka ba? Para kanino ka ba talaga? Sa biktima o sa nambiktima?" Ipinapahayag nito ang pagdududa sa kanyang mga intensyon at ang pangangailangan na maging malinaw siya sa kanyang paninindigan. Attorney Maggie on questions, "Are you with the victim or the perpetrator?" Kaugnay ng kasong isinampan ni Rita sa isang interview kay Attorney Maggie, sinabi niya na hindi raw talaga magsasalita ang kanyang kliyente dahil traumatic sa kanyang karanasang yon. Kahit nung nag-file sila ng complaint sa Bacoor Prosecutor's Office, ay tumanggi rin siyang magpa-interview. Mas mabuting manahimik na lang daw muna para hindi na ito pagpiyastahan pa sa social media. Tama na raw na nakapagsampa na si Rita ng complaint at hintayin na lang ang sagot ng kampo ni Archie. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, nagpapasalamat lang daw si Rita Daniela sa lahat ng sumusuporta sa kanya, lalo na ang kanyang pamilya. Samantala, tila alam naman ni Attorney Maggie ang pagpaparinig sa kanya at kung bakit siya napagdiskitahan ng ilang netizens. Inabot siya ngayon ng bashing na kini-question kung kanino raw ba talaga siya kumakampi, sa nabiktima ng acts of lasciviousness o sa nambiktima nito. Ayaw na sanang patulan ni Attorney Maggie ang ganong bashing, pero nilinaw niya na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Ang sabi pa niya, "If a person comes to me saying that he or she is a victim, I will assess the facts and his or her evidence. If I believe that he or she is telling the truth, I'll accept the case." Tinitingnan daw muna niya kung talaga bang nagsasabi ito ng totoo at kung naniniwala siyang may batayan ang kanyang depensa, sa kanya tatanggapin ang kaso. Nais na ipunto ni Attorney Maggie na ang mga abogado ay hindi mga hukom. Ang kanilang trabaho anya ay protektahan ang karapatan ng bawat tao, maging biktima man o akusado. Sa huli, binigyang diin niya na parehong may kanya-kanyang karapatan ang bawat partido.
Archie is out of widow's war after Rita's incident. Matapos lumabas ang balita tungkol sa sinasabing hindi angkop na pag-uugali ni Archie laban kay Rita, hindi na siya bahagi pa ng GMA series na Widow's War. Si Rita ay isa sa mga regular cast sa nightly thriller bilang si Rebecca Palacios, habang si Archie naman ay gumaganap sa isang supporting role. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Rita na agad niyang nireport ang insidente sa pamunuan ng GMA na mabilis na kumilos upang alisin si Archie sa Widow's War. Hindi na raw siya makakapagtrabaho kasama si Archie dahil sa trauma. Dagdag pa ni Rita, pinayuhan siya ng kanyang pamunuan na tungkol sa kriminal na aspeto ng mga ginawa ng respondent. Kinakailangan itong isampa sa Honorable Office. Mababasa sa bahagi ng complaint ni Rita. Being a public figure, a contractual artist with a reputation to protect, it is very difficult for me to file this case. But the trauma I have experienced from the incident has given me the courage to face the consequences. Samantala hanggang sa ngayon ay wala pang sagot si Archie sa complaint na isinampan ni Rita laban sa kanya. Wala pa siyang ibinibigay na panayam sa media at hindi pa rin siya nagsasubmit ng official response niya sa Office of the Prosecutor. Tahimik din siya sa kanyang social media accounts.